Kamusta mga kaibigan? Ako si Pinoy Mr. Nightmare at dala ko sa inyo ang mga tunay na kwentong katatakutan na siguradong magpapapikit sa inyo o baka magpapuyat. Pero bago natin simulan, sabihin nyo nga sa comments, saan kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan? Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel. Ang dilim ay isang kumot na bumabalot sa probinsya ng San Roque. Isang kumot na hindi lang nagtatago ng liwanag kundi pati na rin ng mga lihim at kinatatakutan. Sa isang sulok ng bayan, sa tapat ng lumang tindahan ni Aling Nena, nakaparada ang jeep ni Tito Mang Tonyo. Hindi ito ordinaryong jeep. Ito ay isang matandang nilalang na may sariling kaluluwa, ang biyaheng dilim, tawag ng mga lokal. At si Tito Tonyo, siya ang trooper ng biyaheng dilim, isang lalaking may buhok na singputi ng ulap sa umaga at mga mata na tila nakakita na ng libu-libong gabi. Kilala si Tito Tonyo sa kanyang mga kwento. Sa bawat gabi na nauubos ang kape sa kanyang tasa at nauubos ang sigarilyo sa kanyang labi, may bagong kwento siyang inilalahad. Mga kwento ng mga engkanto sa kakahuyan, mga multo sa lumang simbahan at mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ngunit sa lahat ng kwento niya, ang pinakakinatatakutan ay ang mga kwento ng kanyang mga pasahero. Hindi dahil sa mga hold-upper o snatcher, kundi dahil sa mga pasaherong hindi mo makikita sa liwanag ng araw. Alam mo, iho, simula ni Tito Tonyo, isang gabi, habang nakaupo kami sa bangko sa labas ng tindahan, ang ilaw ng gasera ang tanging saksi sa aming pag-uusap. Ang kalsada, parang buhay din yan. May sariling hininga, sariling mga mata. At sa dilim, dun mo makikita ang tunay na mukha nito. Umuulan ng mahina at ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ng tindahan ay tila nagpapalalim sa misteryo ng kanyang mga salita. Isang gabi, matagal na yon, mga 10 taon na siguro. Papunta ako sa kabilang bayan, may hinahabol akong biyahe. 12:00 na ng hating gabi at ang kalsada walang katao-tao. Ang tanging kasama ko lang ay ang tunog ng makina ng biyaheng dilim at ang mga kuliglig. Nagpahinga si Tito Tonyo, humigop ng kape at sumindi ng isa pang sigarilyo. Ang usok ay dahan-dahang umakyat sa dilim, tila isang kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Pagdating ko sa kurbada malapit sa lumang puno ng balete, patuloy niya. Nakita ko ang isang babae. Nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada, nakasuot ng puting bestida at ang buhok niya mahaba at nakatakip sa kanyang mukha. Walang payong, walang dala. Sa gitna ng malakas na ulan, kinilabutan ako, iho. Sa ganoong oras, sa ganoong lugar, sino ang tatayo doon? Pero siyempre, trooper ako. Hindi ko pwedeng pabayaan. Huminto ako. Binuksan ko ang pinto. Sabi ko, "Ale, sakay na po kayo. Delikado po dito." Hindi sumagot ang babae. Dahan-dahan lang siyang sumakay sa harap, sa tabi ni Tito Tonyo. Hindi man lang siya tumingin. Ang tanging naririnig ni Tito Tonyo ay ang pagtulo ng tubig mula sa kanyang buhok at damit. "Saan po kayo, Ale?" tanong ni Tito Tonyo. Walang sagot. "Ale," ulit niya. Medyo naiinis na. Sa wakas, nagsalita ang babae.
Ang boses niya ay mahina, halos bulong at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sa dulo po ng kalsada, sa lumang bahay. Kinilabutan si Tito Tonyo. Alam niya ang lumang bahay. Ito ang bahay ng mga De La Cruz na matagal nang inabandona matapos ang isang trahedya. May kwento na ang buong pamilya ay namatay sa isang sunog at ang kanilang mga kaluluwa ay patuloy na gumagala sa lugar. Nanginginig ang mga kamay ko sa manibela, iho, kwento ni Tito Tonyo. Pero siyempre, kailangan kong tapusin ang biyahe. Nagmaneho ako ng dahan-dahan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Ang tanging nakikita ko sa peripheral vision ko ay ang kanyang puting bestida at ang kanyang mahabang buhok. Nang makarating sila sa tapat ng lumang bahay, huminto si Tito Tonyo. "Nandito na po tayo, Ale," sabi niya, halos pabulong. Walang sagot. Tumingin si Tito Tonyo sa babae. Ngunit walang babae doon. Ang upuan sa tabi niya ay walang laman. Walang bakas ng tubig, walang bakas ng kahit ano. Para siyang bula na biglang nawala. "Napasigaw ako, iho," sabi ni Tito Tonyo. Ang mga mata niya ay nanlaki sa pag-alala. Napasigaw ako ng malakas. Ang buong jeep ay umalingaw-ngaw sa sigaw ko. At pagkatapos, narinig ko ang isang mahinang tawag ng gagaling sa likod ng jeep. Lumingon si Tito Tonyo. Sa likod ng jeep, sa mga upuan ng pasahero, ay may nakaupo. Hindi ito ang babae. Ito ay isang matandang lalaki, nakasuot ng lumang barong Tagalog at nakangiti. Ang ngiti niya ay malapad at ang mga mata niya ay tila mga butas sa dilim. "Narinig ko ang lahat, Trooper," sabi ng matanda. Ang boses niya ay parang kaluskos ng tuyong dahon. "Hindi mo dapat pinapansin ang mga naglalakad sa dilim. Hindi sila naghahanap ng biyahe. Naghahanap sila ng kasama." Nanginginig si Tito Tonyo. Hindi niya alam kung paano sumakay ang matanda o kung gaano na ito katagal sa loob ng jeep. "Sino po kayo?" tanong ni Tito Tonyo. Ang boses niya ay halos hindi na lumalabas. Ngumiti muli ang matanda. "Ako ang trooper ng mga kaluluwa, iho. At ang jeep mo, ang biyaheng dilim, ay isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo." Pagkatapos noon, nawala ang matanda. Parang usok na biglang naglaho. Naiwan si Tito Tonyo na nanginginig sa loob ng kanyang jeep. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. "Mula noon, iho," sabi ni Tito Tonyo, "hindi na ako nagmaneho sa gabi nang walang dasal. At sa bawat pasahero na sumasakay sa biyaheng dilim, tinitignan ko silang mabuti. Baka sakaling hindi sila tao. Baka sakaling sila ang susunod na maghahanap ng kasama." Ang kwento ni Tito Tonyo ay nag-iwan ng lamig sa aking mga buto. Ngunit hindi ito ang huling kwento niya. Marami pa siyang naibahagi at ang bawat isa ay mas nakakapagpatindig balahibo kaysa sa nauna. Isang araw, habang naglilinis si Tito Tonyo ng kanyang jeep, may nakita siyang isang lumang manika sa ilalim ng upuan ng pasahero. Ito ay isang manikang yari sa tela na may mga mata na tila nakatingin sa kanya. Hindi niya matandaan na may naiwan na manika ang kanyang mga pasahero. Kinuha niya ito at ipinatong sa dashboard. "Baka naman naiwan lang ng bata," sabi niya sa sarili.
Ngunit kinagabihan, habang nagmamaneho siya pauwi, narinig niya ang isang mahinang tawa mula sa likod ng jeep. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Narinig niya muli ang tawa, mas malakas na ngayon at tila nanggagaling sa manika. Nanginginig si Tito Tonyo. Kinuha niya ang manika at itinapon sa labas ng bintana. Ngunit pagdating niya sa bahay, nakita niya ang manika na nakaupo sa kanyang upuan sa sala, nakatingin sa kanya. Napasigaw ako, iho, kwento ni Tito Tonyo. Hindi ko alam kung paano ito nakarating doon, pero alam kong hindi ito ordinaryong manika. Mula noon, ang manika ay patuloy na nagpapakita sa iba't ibang lugar sa bahay ni Tito Tonyo. Minsan, nakaupo ito sa kanyang kama. Minsan, nakatingin ito sa kanya mula sa bintana. At sa bawat pagpapakita nito, naririnig niya ang isang mahinang tawa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin, sabi ni Tito Tonyo. Sinubukan kong sunugin pero hindi nasusunog. Sinubukan kong ilibing pero bumabalik. Parang may sariling buhay ang manika. Isang gabi, habang natutulog si Tito Tonyo, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang braso. Nagising siya at nakita niya ang manika na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang mga mata nito ay tila nagliliwanag sa dilim. At sa likod ng manika, nakita niya ang isang anino. Isang anino na tila isang bata. Gusto ko ng kaibigan, bulong ng anino. Ang boses nito ay parang hangin. Napasigaw si Tito Tonyo. Tumakbo siya palabas ng bahay at hindi na bumalik sa loob ng ilang araw. Nang bumalik siya, wala na ang manika. Ngunit mula noon, tuwing hating gabi, naririnig niya ang isang mahinang tawa mula sa labas ng kanyang bahay. At minsan, nakikita niya ang isang anino na naglalakad sa paligid ng kanyang bakuran. Hindi ko alam kung ano ang gusto ng anino, sabi ni Tito Tonyo. Pero alam kong may kinalaman ito sa manika. At alam kong hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto nito. Ang kwento ng manika ay nagpatindig ng balahibo sa akin. Ngunit hindi ito ang pinakamalalim na lihim ni Tito Tonyo. May isa pa siyang kwento, isang kwento na hindi niya gaanong ibinabahagi. Isang kwento tungkol sa isang customer na nagbago ng kanyang buhay. May isang customer ako noon, simula ni Tito Tonyo. Ang boses niya ay mas mahina kaysa dati. Isang matandang babae, laging nakasuot ng itim at laging may dalang basket na puno ng mga sari-saring halaman. Laging bumibili ng mga gamot sa akin, mga gamot na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Isang araw, habang nagmamaneho ako, nakita ko siya sa gilid ng kalsada. Nakaupo siya sa lupa at tila umiiyak. Huminto ako at tinanong ko kung anong problema. Sabi niya, nawawala raw ang kanyang apo. Matagal na raw itong nawawala at hindi niya na alam kung saan hahanapin. Nagmakaawa siya sa akin na tulungan siyang hanapin ang kanyang apo. Naawa si Tito Tonyo sa matanda. Alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Kaya pumayag siyang tulungan ang matanda. Nagmaneho sila sa iba't ibang lugar, nagtanong sa mga tao, ngunit wala silang nakitang bakas ng apo ng matanda. Habang nagmamaneho kami, patuloy ni Tito Tonyo,
napansin ko ang isang kakaibang bagay. Ang matanda, hindi siya kumukurap. At ang kanyang mga mata, tila mga butas na walang ilaw. Kinilabutan ako, iho, pero hindi ko pinansin. Gusto ko lang tulungan ang matanda. Nang gabing iyon, habang naghahanap sila sa isang liblib na lugar, nakita nila ang isang lumang bahay. Ito ay isang bahay na tila matagal nang inabandona at ang paligid nito ay puno ng mga tuyong dahon at mga gumagapang na halaman. Nandito ang aking apo, sabi ng matanda. Ang boses niya ay tila nagbabago. Pumasok sila sa bahay. Ang loob ng bahay ay madilim at malamig. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay bumalot sa kanila. Pagdating nila sa isang silid, nakita ni Tito Tonyo ang isang bata na nakahiga sa sahig. Ito ay isang bata na tila natutulog. "Apo!" sigaw ng matanda. Ngunit nang lumapit ang matanda sa bata, may kakaibang nangyari. Ang matanda, bigla itong nagbago. Ang kanyang balat ay naging kulubot. Ang kanyang buhok ay naging puti. At ang kanyang mga mata ay naging pula. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matulis. At ang kanyang mga ngipin ay naging matutulis na pangil. "Hindi siya ang iyong apo," sigaw ni Tito Tonyo. Ikaw ay isang aswang." Ngumiti ang nilalang, isang ngiti na puno ng kasamaan. "Tama ka, Chuper. Ako ay isang aswang. At ang bata na iyan, siya ang aking hapunan." Nanginginig si Tito Tonyo. Tumakbo siya palabas ng bahay. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang tawa ng aswang sa likod niya at ang tunog ng pagnguya. "Mula noon, iho," sabi ni Tito Tonyo, "hindi na ako nagtitiwala sa mga estranghero. At sa bawat customer na sumasakay sa biyaheng dilim, tinitignan ko silang mabuti. Baka sakaling hindi sila tao. Baka sakaling sila ay isang aswang." Ang mga kwento ni Tito Tonyo ay nag-iwan ng malalim na marka sa akin. Hindi ko na tinitignan ang dilim sa parehong paraan. At sa bawat oras na nakikita ko ang jeep ni Tito Tonyo, ang biyaheng dilim, hindi ko maiwasang isipin ang mga nilalang na sumakay dito. Ang mga kaluluwa, ang mga manika, at ang mga aswang. Ang mga kwento ni Tito Tonyo ay hindi lang mga kwento. Ito ay mga babala. Mga babala na ang mundo ay puno ng mga lihim at kinatatakutan. At sa dilim, doon mo makikita ang tunay na mukha nito. Matapos ang mga kwento ni Tito Tonyo, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Ang bawat kaluskos sa dilim, ang bawat anino na gumagalaw sa aking peripheral vision ay nagiging isang nilalang na nagtatago. Ang biyaheng dilim, ang jeep ni Tito ay tila isang portal sa ibang dimension. At ang sari-sari store ni Aling Nena, kung saan kami laging nagkakape, ay tila isang pintuan sa mga lihim na kwento ng bayan. Lumipas ang mga taon at ang buhok ni Tito Tonyo ay mas lalong pumuti. Ang kanyang mga mata na dati puno ng mga kwento ay naging malabo at tila malayo. Hindi na siya nagmamaneho ng biyaheng dilim. Ang jeep ay nakaparada na lang sa likod ng bahay niya, pinagmumultuhan ng alikabok at ng mga alaala. Ang tindahan ni Aling Nena na matagal nang nagsara matapos siyang pumanaw ay binili ng aking pamilya
at ginawa naming sarili naming sari-sari store. Ako si June, ang namamahala ngayon. Sa una, masaya ako. Ang tindahan ay abala at ang mga kwento ni Tito Tonyo ay tila naging malalayong bangungot na lang. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga paninda, narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa likod ng tindahan. Akala ko daga lang. Ngunit nang lumingon ako, nakita ko ang isang anino na gumagalaw sa dilim. Hindi ito daga. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas matangkad. Kinilabutan ako. Naalala ko ang kwento ni Tito Tonyo tungkol sa anino na naglalakad sa kanyang bakuran. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinuha ko ang walis at dahan-dahang lumapit sa anino. Ngunit nang lumapit ako, bigla itong nawala. Parang usok na biglang naglaho. Mula noon, nagsimula akong makaranas ng mga kakaibang bagay sa tindahan. Minsan, habang nag-iisa ako, naririnig ko ang mga bulong mula sa likod ng tindahan. Minsan, nakikita ko ang mga bagay na gumagalaw ng mag-isa. At minsan, nararamdaman ko ang isang malamig na presensya na dumadaan sa tabi ko. Baka naman pagod ka lang, June, sabi ng aking ina. Kailangan mo ng pahinga. Ngunit alam ko sa sarili ko na hindi ito pagod. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot. Isang hapon, habang nagbabantay ako sa tindahan, may isang matandang babae na pumasok. Nakasuot siya ng lumang barot saya at ang buhok niya ay mahaba at nakatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, tila mga butas sa dilim, ay nakatingin sa akin. Magandang hapon po, bati ko. Hindi sumagot ang babae. Lumapit lang siya sa counter at inilapag ang isang lumang barya. Isang bote ng suka, sabi niya. Ang boses niya ay mahina at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kinilabutan ako. Ang boses niya ay tila pamilyar. Parang narinig ko na ito noon. Kinuha ko ang suka at ibinigay sa kanya. Ngunit nang kukunin niya ang suka, napansin ko ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matulis at ang kanyang balat ay kulubot at tila tuyo. Naalala ko ang kwento ni Tito Tonyo tungkol sa aswang. Nanginginig ang mga kamay ko habang ibinibigay ko ang suka sa kanya. Kinuha niya ang suka at dahan-dahang lumabas ng tindahan. Mula noon, ang matandang babae ay naging regular na customer. Laging bumibili ng suka at laging nagbabayad ng lumang barya. At sa bawat pagpunta niya, nararamdaman ko ang isang malamig na presensya na bumabalot sa tindahan. Isang gabi, habang nagsasara ako ng tindahan, narinig ko ang isang mahinang tawa mula sa labas. Lumingon ako at nakita ko ang matandang babae na nakatayo sa tapat ng tindahan, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata tila nagliliwanag sa dilim. Hindi mo dapat isinasara ang tindahan, sabi niya. Ang boses niya ay mas malakas na ngayon at puno ng kasamaan. Marami pa kaming bibili. Napasigaw ako. Tumakbo ako papasok ng tindahan at isinara ang pinto. Narinig ko ang tawa ng matandang babae sa labas at ang tunog ng kanyang mga kuko na kumakalmot sa pinto. Kinabukasan, pagbukas ko ng tindahan,
nakita ko ang mga bakas ng kuko sa pinto. At sa sahig, nakita ko ang isang lumang manika. Ito ay ang manika na kwento ni Tito Tonyo. Ang manika na hindi nasusunog, hindi nalilibing. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinuha ko ang manika. Alam kong may kinalaman ito sa matandang babae. At alam kong hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto nito. Naalala ko ang sinabi ni Tito Tonyo. Ang tindahan na yan, may sariling kaluluwa yan. At sa dilim, doon mo makikita ang tunay na mukha nito. Nagsimula akong magsaliksik. Nagbasa ako ng mga lumang libro tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang sa folklore ng Pilipinas. Nalaman ko na ang mga aswang ay mahilig sa mga sariwang laman at madalas silang nagpapanggap na ordinaryong tao para makalapit sa kanilang mga biktima. Nalaman ko rin na ang suka ay ginagamit para mapigilan ang mga aswang. Kaya pala laging suka ang pinibili ng matandang babae. Hindi para gamitin, kundi para hindi siya mapigilan. At ang manika, nalaman ko na ang ilang aswang ay gumagamit ng mga anting-anting o mga bagay na may connection sa kanilang mga biktima para makontrol ang mga ito. Ang manika ay maaring isang uri ng anting-anting o isang paraan para makapasok ang aswang sa tindahan. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa tindahan, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa likod. Lumapit ako ng dahan-dahan, ang puso ko ay halos lumabas sa aking dibdib. Pagdating ko sa likod, nakita ko ang matandang babae. Ngunit hindi na siya ang matandang babae na kilala ko. Ang kanyang balat ay kulubot at tila tuyo. Ang kanyang buhok ay mahaba at nakatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at ang kanyang mga kuko ay mahaba at matulis. Ang kanyang mga ngipin ay matutulis na pangil at ang kanyang dila ay mahaba at tila ahas. Nahanap mo na ako, June, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng kasamaan. Ngayon, ikaw naman ang magiging hapunan ko. Napasigaw ako. Tumakbo ako papunta sa counter at kinuha ang isang bote ng suka. Binuksan ko ito at ibinuhos sa kanya. Ngunit hindi ito gumana. Tumawa lang siya at lumapit sa akin. Hindi mo ako mapipigilan, June, sabi niya. Ang tindahan na ito ang aking teritoryo. Ang mga customer na ito, sila ang aking mga biktima. Nakita ko ang manika na nakaupo sa sahig, nakatingin sa akin. Biglang nagkaroon ako ng ideya. Naalala ko ang kwento ni Tito Tonyo tungkol sa anino na gusto ng kaibigan. Ang manika ay hindi lang anting-anting. Ito ay isang paraan para makapasok ang aswang sa mundo ng mga tao. Kinuha ko ang manika at sinubukan kong sunugin. Ngunit hindi ito nasusunog. Sinubukan kong ilibing, ngunit bumabalik. Paano ko ito mapipigilan? Biglang narinig ko ang isang mahinang bulong mula sa manika. Gusto ko ng kaibigan, isang kaibigan na hindi ako iiwan. Naintindihan ko, ang aswang ay hindi lang naghahanap ng biktima. Naghahanap din ito ng kasama. At ang manika ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Kinuha ko ang manika at tumakbo ako palabas ng tindahan. Narinig ko ang sigaw ng aswang sa likod ko at ang tunog
ng kanyang mga kuko na kumakalmot sa lupa. Tumakbo ako papunta sa lumang jeep ni Tito Tonyo, ang biyaheng dilim. Binuksan ko ang pinto ng jeep at pumasok sa loob. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinubukan kong paandarin ang makina. Ngunit hindi ito umandar. Narinig ko ang tawa ng aswang sa labas. Lumalapit na siya. "Hindi ka makakatakas, John," sabi niya. "Ang tindahan na ito, ang jeep na ito, lahat ito ay sa akin." Biglang narinig ko ang isang boses. Ito ay ang boses ni Tito Tonyo. "John, ang manika, ibalik mo sa kanya." Lumingon ako at nakita ko si Tito Tonyo na nakatayo sa likod ng jeep, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. "Bakit, Tito?" tanong ko. "Ang manika, ito ang kanyang kaluluwa," sabi ni Tito Tonyo. "Kapag ibinalik mo sa kanya, mawawala siya." Nanginginig ang mga kamay ko habang kinuha ko ang manika. Lumabas ako ng jeep at lumapit sa aswang. "Ito ang gusto mo, hindi ba?" sabi ko at ibinigay ko sa kanya ang manika. Ngumiti ang aswang, isang ngiti na puno ng kasamaan. Kinuha niya ang manika at bigla itong nagbago. Ang kanyang balat ay naging makinis, ang kanyang buhok ay naging itim at ang kanyang mga mata ay naging normal. Hindi na siya ang aswang. Siya ay isang ordinaryong babae. "Salamat," sabi niya. Ang boses niya ay mahina at tila malayo. Ngayon, malaya na ako. Pagkatapos noon, nawala ang babae. Parang usok na biglang naglaho. Naiwan ako na nakatayo sa labas ng tindahan, nanginginig sa takot. Lumingon ako kay Tito Tonyo, ngunit wala na siya doon. Parang usok na biglang naglaho. Mula noon, hindi na ako nakakita ng aswang sa tindahan. Ngunit sa bawat gabi, naririnig ko ang isang mahinang tawa mula sa labas. At minsan, nakikita ko ang isang anino na naglalakad sa paligid ng tindahan. Ang mga kwento ni Tito Tonyo ay hindi lang mga kwento. Ito ay mga babala. Mga babala na ang mundo ay puno ng mga lihim at kinatatakutan. At sa dilim, doon mo makikita ang tunay na mukha nito. At sa bawat customer na pumapasok sa aking tindahan, tinitignan ko silang mabuti. Baka sakaling hindi sila tao, baka sakaling sila ay isang nilalang na naghahanap ng kasama o ng hapunan. Ang tindahan, ito ay isang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo at ako si John ang bantay nito.